Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas. Ngayon ay Sabado, December 21, 2024. Ayan, 4 days na nga lang ho at Pasko na, 4 na araw na lang Pasko na. Ay nakabili na ho ba kayo ng inyong mga pangregalo sa inyong mga mahal sa buhay? At syempre, ramdam na ho natin yung Christmas rush. Kahapon sobrang traffic. Ito ho yung last Friday. Bago magpasko, ito ituturing na pinaka-worst day to drive sa buong taon. At syempre, kung 4 days na lang, Pasko na, meron na lang ho tayong 11 days. 11 days to go bago ang 2025. At talaga namang magbubukas na naman ho ang bagong taon. Siyempre, bagong taon, ibig sabihin, bagong simula. Kaya harapin ho natin ang bagong taon ng may positibong pananaw sa buhay para siyempre dumating lahat ng swerte sa atin. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. Sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment na inyong katanungan sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Kaya ayan ho, ang dami hong paraan para makapagtanong sa ating programa. Cellphone number 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito naman ho, mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan, mapasa social media man o sa radyo at telebisyon, ang programang Usaping Legal ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Ang titulo ng ating programang na Usaping Legal ay isang rehistrado sa Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL bilang isang trademark. At ito ay protektado na Intellectual Property Code ng ating bansa. Dahil dito, ang titulong Usaping Legal ay hindi maaaring gamitin ni numan na walang pahintulot o di kaya gumamit ng kahalintulad na pangalan na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga taga-subaybay ng ating programa. Ang paglabag sa Intellectual Property Code ay may kaukulang kaparusahan, kabilang na ang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos. Dapat na tumigil ang sinuman na gumagamit ng kahalintulad na pangalan upang hindi maharap sa kaukulang kaso. At ito naman ho, sa Usaping Legal natin ngayong araw, inirekomenda
ng House Quad Committee ang pagsasampa ng kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bongo, Senator Bong Bato de la Rosa at iba pang opisyal ng pulisya kaugnay ng mga extrajudicial killings na di umanong naganap sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Base ang rekomendasyon sa 13 hearing na ginawa ng Quadcom sa extrajudicial killings, illegal na droga at Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ang kaso ay dahil sa di umanong paglabag sa Section 6 ng Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and other crimes against humanity na nagpaparusa sa sistematikong pag-atake kabilang na ang pagpatay sa mga sibilyan. Sa isang pahayag naman, sinabi ng PDP laban na kinukundinan nito ang rekomendasyon ng Quad Committee dahil ito ay politically motivated at walang malinaw at legal na basehan. Kaya ito naman ito yung tanong natin sa bayan. Tanong sa bayan ngayong Sabado, December 21, 2024. Sa iyong palagay, dapat bang sampahan ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon? At syempre, alam ho natin ang mga nangyari dyan. Noong nakang administrasyon naman ho, talaga ng mga nagkaroon ng war on drugs ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte laban nga dito sa mga illegal na droga. Kaya ito, yung tanong sa bayang natin sa linggong ito, sa iyong palagay, dapat bang sampahan ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon? Ito, mag-text ang inyong mga opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, babasahin ho natin ang inyong mga komento at opinion ng live dito sa ating programa. Eto, sa pagbabalik naman ng usaping legal, ma-inspire naman ho sa kwento ni Attorney John Tristan Ramos na isa sa mga nakapasa sa 2024 bar exams na mula sa pagiging janitor ay ngayon ay abogado na. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito sa Radyo Pilipinas. Ito, inilabas ng Korte Suprema ang resulta ng 2024 bar examinations at mula sa 10,490 na nakatapos nito, 3,962 ang pumasa o 37.8% ng kabuuang bilang ng mga nag-exam. Nanguna si Kyle Christian Tutor ng University of the Philippines o UP, habang ang Ateneo Law School naman ang nakuha ng pinakamataas na passing rate ngayong taon. Kabilang sa mga pumasa sa 2024 bar exams ang may inspiring story na ibabahagi sa atin ngayong umaga na dating janitor at ngayon ay abogado na, si Attorney John Tristan Ramos. Magandang araw, Attorney John Tristan Ramos. Welcome sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Gandang umaga, Attorney Danny, at sa mga tagapanood at tagapakinig ng Usaping Legal. Ayan, una-una sa lahat, congratulations, Attorney, mula sa Usaping Legal. Una sa lahat, ano ho yung naramdaman ninyo ngayon na sa pagpasa nyo sa 2024 bar exams? Unang-una, Attorney, sobrang saya ko po na nakapasa ako ng 2024 bar exams. Sabi ko nga po, si Lord po yung may gawa nung lahat ng ito. Kasi despite nung preparations ko for the 2024 bar exams, after po ng bar exams, hindi ako ganun ka-confident dun sa naging performance ko. So sobrang saya po ako nung nakita ko yung pangalan ko dun sa mga nakapasa.
Attorney, ikaw ay dating janitor, no? Nagtrabaho bilang janitor at ngayon ay ikaw ay ganap na abogado na. Maaari mo bang ikwento sa ating mga taga-subaybay kung ano yung paano niyo ho nagawa ito? Ano ho yung mga pinagdaanan ninyo? So, nagsimula po ang lahat ng ito nung namatay yung father ko, nung 14 years old pa lang po ako. So, yung father ko yung sole breadwinner of the family, and dahil po doon, napilitan po yung mother ko na mga ibang bansa magtrabaho bilang domestic helper. So ang sweldo po ng nanay ko at that time was only 21,000, and tatlo po kaming magkakapatid. And ako po yung panganay sa tatlong magkakapatid. So dahil po doon, ipinangako ko sa tatay ko na aalagaan ko yung pamilya ko. At dahil po doon, naghanap po ako ng mga scholarships. Fortunately naman po, merong isang yung high school po nagbigay sa akin ng academic scholarship at that time. Pero ang kapalit po nun, every summer po, magsa-start po, ay tutulong po kami magkamada ng mga libro na gagamitin for enrollment. So nakatapos po ako ng high school dahil doon, and after po nung high school, nung college, nag-apply po ako for an academic scholarship. Pero nung nag-apply po ako ng academic scholarship, ang sabi po sa akin ay 50% lang po ng tuition ang sasagutin nila. So naghanap po ako ng alternative kasi yung 50% po ng tuition hindi pa rin po kakayanin ng sweldo ng nanay ko, yung pagpapaaral sa aming tatlong magkakapatid. So naghanap po ako ng alternative, which is yung working scholarship. And yun po, nabigyan po ako ng trabaho bilang janitor sa satellite lab sa isang university sa Manila. So yun po, dahil po doon nagtatrabaho po ako ng umaga, nagtatrabaho rin po ako sa gabi para po matustusan yung pag-aaral ko sa kolehiyo. At talagang ito ay tumagal buong kolehiyo nyo ho, no? Tama ho ba? Okay. For 5 years po, nagtrabaho po akong bilang janitor para po mapatapos ko po yung sarili ko sa pag-aaral. At nung naman nakatapos na ho kayo, attorney, paano naman ho kayo nagdesisyon, no, para kayo ay maging ganap ho na abogado para pumasok ho sa law school? Actually, attorney, hindi po diretsong desisyon yung nangyari kasi after po ako graduate, nagtrabaho po muna ako bilang microbiologist for 9 years kasi yun po yung tinapos ko sa kolehiyo. And nung nagtatrabaho na po ako sa isang liquor manufacturing company dito sa Pilipinas, na-educate po ako about the value of insurance dahil po dun pumasok ako sa isang insurance company. And habang nagtatrabaho po ako dun sa insurance company po na yun, na-educate ako about the importance of estate planning. And dahil po doon, nag-decide ako to go to law school. And dun sa law school, sa first day pa lang ng law school, dun ko na-realize na gustong-gusto ko maging abogado. Especially po nung pinag-court visit po kami. Kasi sabi ko nga doon ko nakita yung mga injustices na nangyayari sa Pilipinas, na yung mga nakakulong, ang tagal-tagal na nilang nakakulong, hindi pa rin umuusad yung kaso nila. So lalong nag-intensify yung desire ko to become a lawyer. Ayun naman, attorney, ano naman yung mga naranasan mong pagsubok habang ikaw ay nag-aaral ng, yun nga, nung ikaw ay college, no? Habang ikaw ay nagtatrabaho sa gabi, at ano din yung mga naranasan mong pagsubok din habang ikaw ay nag-aabuga siya? Nung college ako, sabi ko nga, attorney, doon ko nakita yung ang binitawan kong salita, the world treats you differently when your wallet is empty. Kasi doon ko nakita na meron talagang difference. Kasi nung high school pa lang na-observe ko na yun, na-mention ko nga na habang may event sa school, I was a student council at that time. Ako lang yung inutusan among the student councils to get a broom tapos walisin yung courtyard. So ang sinabi pa sa akin, Tristan, kumuha ka ng walis, magwalis kayo ni Shoni. And si Shoni was one of the janitors sa school. So at that time, nakita ko yung ibang pagtingin sa akin nung kabataan ko pa lang. And nung college, meron akong isang kaibigan na nakita ko sa hallway sa UST. Tapos binati niya ako, Oy Tristan, nakita kita na nagja-janitor sa satellite lab. At that time, hindi ko pa accepted yung fact na kailangan ko magtrabaho para matustusan ko yung pag-aaral ko. Kaya parang naging maliit yung tingin ko sa sarili ko. And during law school naman,
ito na yung nagtatrabaho sa insurance company, madami kong hardships na na-experience kasi despite the fact na hindi na janitor yung work ko, yung babalansin mo yung oras mo between law school tsaka pagtatrabaho, napakahirap, attorney. Merong times na 4 hours akong nakatayo during recitation kasi hindi ako makasagot during the recitation kasi I only have 2 hours para magbasa every time na papasok ako sa law school. And yung 2 hours na yun, minamaximize ko talaga kung ano yung pwede ko aralin during the 2 hours na pwede kong i-allot dun sa hectic schedule ko in juggling between law school tsaka yung trabaho ko. Ayan, at talaga nga naman na na-realize nyo yun, attorney, no, at a young age na nakakalungkot talaga may mga tao na iba talaga yung turing, no? Depende na lamang kung talagang ikaw ay mahirap o mayaman, iba talaga yung turing sa iyo. At ako, I can personally relate dun sa story mo dun sa pagiging working student kasi working student din ako. At yun nga, nalaman ko talaga na kung hindi ka nagtatrabaho, dapat nagbabasa ka, nag-aaral ka, no? Talagang napakahirap talaga na talagang pagsabayin yung pagtatrabaho at pag-aaral. So, ayun nga, attorney, may mga pagkakataon ba na gusto mo nang sumuko sa pag-aaral at sino ba o ano yung nagsilbing inspirasyon mo para magpatuloy pa dito? Most of the time po naisip ko na na tumigil na sa law school. Nung first sem ko pa lang po, I actually received discouragement from people na kakilala ko, sinasabi sa akin na hindi mo yan kaya, na bakit kailangan mo pa mag-abogado. So marami kong naririnig na discouragements. And during the time na nag-aaral na rin ako for bar exams, akala ko po napakatibay na ng dibdib ko kasi nasa sales ako. So akala ko talaga na kaya ko na yung ma-experience ko na hardships during the review. Pero I find myself crying at times habang nagre-review ako. Kasi especially na nakikita ko na ang layo-layo pa nung kailangan kong basahin dun sa bar syllabus. Ang dami ko pang hindi nako-cover. Pero ang nagpatatag po ng loob ko yung pamilya ko, especially yung nanay ko, na nagsisilbing inspirasyon kung bakit ginagawa ko itong mga bagay na to. Meron din ako mga kaibigan sa law school. Ang tawag nga po namin sa sarili namin, ang group chat na binuo namin Ramplo. Kasi iyon yung initials ng apelido namin. So having people sharing the same mindset and vision, yun po yung mga nagpapatatag sa akin habang nagre-review ako at nag-aaral sa law school. And maganda na rinig yan ng ating mga kababayan, no? Kahit ako nga talaga, madami din ako narinig ng mga discouraging words na yun nga, isa din na parang, ba't kailangan mo pang mag-abogado, meron ka ng trabaho, etc. So talagang medyo nakakasira yun ng moral, no? At syempre dapat talagang nandyan yung pamilya natin, no? Para tayo ay suportahan. Ngayon, attorney, I understand nasa insurance ka, no? Pero anong balak mong gawin? Ngayon ay ikaw ay abogado na, meron ka pang gustong field o specialization na gusto mong i-pursue? Ngayon po, attorney, parang ang plano ko is to go to litigation. So, i-experience ko muna yung labanan sa court. And after po nun, I will focus on estate planning. So, yun po yung reason in the first place kung bakit po ako nag-pursue ng law degree. Ayan, maganda yan, attorney. Yun nga sinasabi ko din sa mga ibang bagong pasang abogado na talagang dapat subukan nila yung litigation at subukan talaga nilang humarap sa korte at talagang madami kayong matututunan na yun nga sa pagharap sa korte. Ito, attorney, sino ang mga gusto mo nga pasalamatan sa pagkamit mo ng iyong tagumpay sa kasalukuyan? Unang-una, attorney, gusto kong pasalamatan si Lord kasi sabi ko nga, hindi mangyayari lahat to kung hindi dahil sa Kanya. Susunod yung magulang ko, nag-iisang magulang ko, yung nagsilbing haligi at ilaw ng tahanan namin. So hindi siya nag-give up despite dun sa mga challenges na hinarap ko sa buhay. Yung partner ko na nakasuporta sa akin sa laban ko dito sa pag-aabogado. And syempre yung mga kaklase ko, sa mga professors ko na talagang nagsilbing inspirasyon. Sila yung mga tinitingala ko during the times na nag-aaral pa ako. So sila yung mga gusto kong pasala. Kung meron pa akong hindi nabanggit, alam niyo po, lahat ng nagdasal para sa akin, maraming salamat po.
Ayan, ito panghuli na lamang, attorney. Ano yung mensahe mo sa ating mga kababayan na nagtatrabaho, working student, at dun sa mga nais na maging abogado? So ang mensahe ko lang po sa inyo, huwag po kayong bibitaw sa pangarap nyo. Meron pong maraming magiging detours along the way. Maraming magsasabi sa inyo na hindi nyo kaya. Pero isipin nyo lang po, marami pong taong nakasuporta sa inyo. Isipin nyo lang yung matinding why or yung deepest why nyo kung bakit nyo ginagawa yung kung bakit gusto nyong abutin tong pangarap na to. And yun yung magsisilbing beacon sa inyo patungo dun sa goals na gusto nyong marating sa buhay. Ayan, maraming salamat sa iyong oras, Attorney John Tristan Ramos. Talaga naman ang iyong istorya ay kapupulutan ng inspirasyon ng ating mga kababayan. Maraming salamat, Attorney, at sa mga tagapakinig at tagapanood ng Usaping Legal. Si Attorney John Tristan Ramos, isa sa mga nakapasa sa 2024 bar exams. Sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text ng inyong tanong, comment or reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito sa Radyo Pilipinas. Ito, dumako naman tayo sa ating segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto ho, first question natin galing kay Eva Maranga. Attorney, good morning. Pwede po bang gagawa ng authorization para makuha ko yung 13th month pay ko? Kasi nasa province na po ako Nag-resign ako noong September, kaso ang employer namin December po siya nag-release lahat, kaso nasa province na ako. Pwede ko po ba mautusan ang kapatid ko? And pwede naman no? So sa madaling sabi pwede naman pwede kayong gumawa ng authorization o usually dito sa mga ganitong pagkakataon, special power of attorney ang ginagawa para makuha nung inyong kapatid yung inyong, I assume ito ay cheque, no? Cheque o yung pera ninyo, yung inyong 13th month pay. Yung nag-text sa atin kasi ay nag-resign siya noong September at ngayon pa lamang ibibigay nung kanyang employer yung kanyang 13th month pay ngayong Disyembre. Kaso nga, ang sinasabi niya ay nasa probinsya na siya. Ay ayan maaari kayong gumawa ng authorization letter o di kaya special power of attorney para sa inyong kapatid para makuha ang inyong 13th month pay mula sa inyong employer. At dapat hindi naman gawing balakid yun ng kanyang employer. Basta meron talagang authorization, special power of attorney na kailangan ay notaryado. Ayan para matanggap ng inyong kapatid yung inyong pinagpagurang 13th month pay ngayong taon. At syempre, usapang 13th month pay at sa ating mga employers, meron na lamang kayo hanggang December 24. And Martes yan, December 24 o yung bisperas nga ng Pasko para ibigay ang 13th month pay ng inyong mga empleyado. At ang 13th month pay po ay mandatory yan. Mandatory yan para sa ating mga empleyado na nasa pribadong sektor. At wala exemption dyan para doon sa mga employers pagbibigay ng 13th month pay sa inyong mga empleyado.
Ano lamang ho yung kailangan lamang ho tandaan na yung empleyado ay dapat nakapagtrabaho sa inyong kumpanya ng hindi bababa sa 1 buwan. So kung ang empleyado ho ay nakapagtrabaho sa inyong kumpanya ng at least 1 month, ay siya ho entitled na sa prorated na 13th month pay. At syempre ho, no, yung 13-month pay, kinocompute ho yan, base ho yan dun sa lahat ng kinita ng inyong empleyado sa buong taon. So kung halimbawa nga ho, ang sahod niya ay sinasabi natin 20,000 sa buong taon, at wala naman ho siyang leave without pay at mga ibang kaltas, ay ayan ho, yung matatanggap niyang 13-month pay kung nagtrabaho siya sa inyo ng buong taon ay 20,000 pesos din ho. Kapag naman may kaltas o kunyari ho yung mga leave without pay, etc. at kulang yung mga ipinasok ng empleyado, ay dun lamang ho magkakaiba yung magiging 13-month pay nung naturang empleyado. At syempre sa mga nagtatanong kung taxable ba yung 13-month pay o kaya bubuwisan ba ito, ito ho ay hindi naman taxable kung hindi umaabot sa 90,000 pesos. So kung ang 13-month pay nyo ho at yung ibang mga benepisyo nyo ho ay hindi naman umaabot sa 90,000 pesos sa loob ng 1 taon, ay ayan ho ay mananatiling tax-free. Wala ho yan tax at hindi ho dapat yan bawasan ng buwis. Ngayon ho, kung lumampas na ho kayo doon sa 90,000 pesos, ay yung portion ho na lumampas ay ayan ho yung bubuwisan. At syempre, sa mga nagtatanong din, yung Christmas bonus, ito ho ay hindi naman mandatory. Yung 13-month pay po natin, yan ang mandatory, yan ang nasa ilalim ng batas. Pero yung ating Christmas bonus, hindi ho yan mandatory. At hindi nyo ho yan basta-basta maaaring hingiin sa inyong mga employer. Pero syempre, kung ang inyong mga employer ho ay generous, ayan ho, mapagbigay naman ho sa inyong mga empleyado, ay ayan ho, talagang maaari kayong mabigyan ng Christmas bonus bukod pa doon sa inyong 13th month pay. Ayan ho, kaya sa ating mga employer na hindi pa nagbibigay ng 13th month pay, ibigay nyo na ho ang 13th month pay at kung kaya ho, Christmas bonus para naman ho maging masaya ang Kapaskuhan ng inyong mga empleyado. Ito naman, tanong from Makoy Felizardo Jr. Attorney, ask ko lang po, sir, paano po kaming halos walang hulog lahat mga benefits ko, pero hanggang ngayon kumakaltas sa sahod ko, ano po ang pwede naming gawin? Ayan ho, ang dami ho nga nagtatanong sa atin ng ganyan. Sila ay kinakaltasan sa kanilang sahod ng premium contributions, no? Para sa SSS, Pag-ibig at saka sa PhilHealth. Pero ang sinasabi nga ho nila, kinakaltasan sila pero wala ho silang hulog sa mga benefits doon sa mga SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Ibig sabihin ho, hindi ho nire-remit yung mga kinakaltas ho sa kanila. Ayan, nakakalungkot naman ho yung ganyan. No? Binabawasan yung mga empleyado pero hindi ho nire-remit doon sa kulang ahensya ng gobyerno. Katulad na nga ho nito na SSS, Pag-ibig at PhilHealth. So, maaari nyo hong gawin dyan ay maaari nyo isumbong ang inyong employer na hindi ho nag-remit ng tamang mga deductions o contributions sa inyong mga empleyado. Kapag naisumbong nyo ho yan, ay maaari ho silang mapatawan ng kaukulang parusa o di kaya naman ho suspension. Kaya mabigat ho ang kaparusahan dyan para doon sa mga employer natin na hindi nag-remit ng contributions ng kanilang mga empleyado, ay wag nyo na hong gawin yan at mabigat ho ang kaparusahan dyan at maaari ho kayong matanggalan ng lisensya sa pagninegosyo, no? At yung mga empleyado nyo ho ay kawawa naman, lalo na ho sa PhilHealth, no? Kapag ang empleyado nyo ho ay nagkasakit, tapos kayo ay, yung empleyado ninyo ay magpapabawas ng magpapatulong sa PhilHealth, no? At makita na wala nga doon yung mga contributions ho ng inyong empleyado, ay syempre ho, wala ho siya makukuha sa PhilHealth at magbabayad siya ng nakakatakot na malaking halaga. So huwag nyo hong gawin yan at maawa naman ho kayo sa inyong mga empleyado.
At syempre, hindi lamang yung mga employee contributions ang kailangan nyo i-remit sa ito, SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Meron din ho yung counterpart na employer contribution. So kung ano ho yung kino-contribute ng inyong empleyado, ay tatapatan nyo ho yan ng parehong halaga o di kaya mas mataas ng kaunti. Yun ho yung employer contribution. At yung pareho ho, yung employee at employer contribution, kailangan ho i-remit nyo ho yan doon sa mga ahensya ng gobyerno on a monthly basis. Yan ho sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth, usually before 10th day of the succeeding month, kailangan nyo na ho yan i-remit. At ibayad nyo ho yan doon sa mga ahensya ng gobyerno. At ayan ho, sana ho wag nyo naman hong kawawaan yung inyong mga empleyado. Yung iba kasi pinapatubuan, pinapainteresan, kaya hindi nakakabayad. Ayan ho, deductions nyo ho sa inyong mga empleyado at dapat ho ay i-remit nyo ho ng tama para ho hindi kayo maharap sa mga kaukulang kaso at reklamo. Ayan ho, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong mga katanungan, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, mag-komento na rin ho ng inyong mga opinion sa ating tanong sa bayan. Sa inyong palagay, dapat bang sampahan ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon? Mag-text ho ng inyong mga opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito sa Radyo Pilipinas. Ito naman ho, tanong mula kay Don Dominguez. Attorney, 5 years na po ako sa trabaho pero wala po akong natanggap na 13th month pay. Ngayon po tinanggal na ako. May makukuha pa po ba ako? Ayan ho, syempre ho, may makukuha ho kayo at yun nga ho, kahit nga isang buwan lang sa trabaho, dapat may makuhang 13th month pay. Lalo na ho, kung kayo ay 5 years na sa trabaho at wala kayong nakuhang 13th month pay kahit isang taon, ay dapat ho, may makuha ho kayo niyan at talagang bayaran ho kayo ng inyong 13th month pay mula pa nung nagsimula ho kayo magtrabaho. At syempre, maaari kayong magreklamo sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission o NLRC. At para ho, makuha ho ninyo yung mga nakatakdang benepisyo ho para sa inyo. At yun nga ho, yung 13th month pay. At syempre ho, kahit yung ating mga kasambahay ho yan, tandaan ho natin, meron din ho 13th month pay yung ating mga kasambahay. At meron po tayong kasambahay law na nag-mandate ho niya na bigyan nyo ho ng 13th month pay ang ating mga kasambahay. Eto, happy viewing ho sa lahat ng ating mga nanonood ho sa ating live stream from Emmy Redaha. And happy lunch Sabado weekend, Attorney Danny G. 4 days to go. Merry Christmas. God bless. From Malolos, Bulacan. Happy viewing also to Tristan Wyatt V. Gulay. Ayan ho. Good morning, Attorney Danny. Good morning din ho sa inyong lahat. At syempre ho, yung ating tanong sa bayan. Ito, from Mario Lopez. Hindi dapat sampahan ng kaso si former President Rodrigo Duterte dahil ginawa lamang niya iyon para mabawasan ang droga sa ating bansa. At ito naman from cellphone number ending in 8172. Dapat na sampahan ng kaso lalo na si Senator Bato de la Rosa dahil siya ang talagang namuno sa war on drugs ng dating administrasyon. Ayan ho, tuloy-tuloy lamang ho ang inyong mga komento at inyong mga opinion dito sa ating programa. At syempre ho, babasahin ho natin yan. Maaari pa kayong mag-comment sa ating live stream sa mga videos ho dyan. At yun nga ho.
At syempre maraming salamat ho sa mga sumama ho sa atin dito sa buong taon natin ng Usaping Legal. At yun nga ho, maraming salamat din ho doon sa ating mga nakasama, nagpa-unlock sa atin ng interviews. Maraming salamat ho. At ito, kulang na ho tayo ng ating oras. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas. 4 days na lang, Pasko na. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Merry Christmas at Happy New Year ho sa ating lahat. Maraming salamat. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas